Hi everyone, Merry Christmas and Happy New Year. This is Crypto Chum Trader and welcome to my YouTube channel. So this is my last update for BTC analysis sa year 2025. Pero this is not my last video. Kasi meron pa akong last video before 2026 para i-prepare yung next year. So make sure to watch until the end para makafollow ka sa mga plans natin for next year. So, etong video na 'to, pinost ko na 'to para ipakita sa inyo yung, mover ng market, kung sino yung lamang, seller or buyer. So, bandang dito sa area na 'to, mag-start na tayo. 4 hours time frame, lamang dito si, buyer sa area na 'to. And makikita niyo nakaka-hold ng position dito sa buyer. Pero nung lumabas ito, ipalagay niyo na lang na volume 'to ng seller, nakakababa si seller sa area na 'to. 'Yan. From this point, binaba niya si seller. It means nandiyan yung rejection ng seller. Okay? Then, nakababa si seller up until here, then hanggang dito. And mapapansin nyo, nandito sila sa equilibrium. Sa 0.5 ng market, which is ranging siya sa higher time frame. Kinuha ko lang to at kinuha ko tong 1. So, dito si buyer, naka-hold lang yung position nila dyan. Then, bandang dito, nag-move forward na si buyer. Okay? So, umabot siya dito ng 86, umabot ng 86.5, then up until now, 87.3. Okay? So, dito, malalaman, dito, nung nandito si seller, lamang si seller dyan. Kasi naka-hold yung position ni seller dito. Parang chest lang eh, no? Pero nung bumagsak dito si BTC, lumamang din yung buyer kasi naka-push sila dito. And mapapansin nyo, dito sa seller and sa buyer, wala nang lumalagpas. Dito na lang sila naglalaro. And doon na-form yung trend line. Which is hindi trend line yung topic natin ngayon. Pinapakita ko lang sa inyo is yung laban ng buyer and seller para makita nyo kung paano nabubuo yung trend line. And pag nabuo nyo yung trend line, then malalaman nyo kung nasan yung liquidity ng mga traders. So which of which na lang 'to? Nasaan side ka ba? Nasa buyer or seller? So babasahin natin. From this point, pwede natin i-move si seller dito. Dahil sa area na yan, makaka-reject pa si seller and most likely, Monday ngayon, mag-consolidate ulit dito. Monday, Tuesday, Wednesday, okay? So, New Year, maraming magbabago sa US market. Tapos yung mga planning, yung matatapos na lahat. Kasi panibagong year. So, ang magiging probability nito sa akin, lamang siguro si buyer. Okay? Nung first na pinost ko 'tong ganitong picture and sabi ko, "Wait for it," wala pa sa exciting part, lamang talaga si seller. Kasi nandito si seller. Pero the fact na si buyer naka-step in na naman doon sa 0.5 pataas, maglalamang si buyer, okay? Dito kayo mag-base. Etong point na 'to. Dito kayo mag-base sa 0.5. 'Pag yung price lumalagpas dito sa 0.5, magsi-switch ka kay buyer. Siya yung lumalamang sa area na yun. Siya yung lumalamang sa control. Sa higher time frame 'to, para kahit saan ka pumunta sa lower time frame, ma-capture mo yung movement. 'Pag itong price na 'to bumaba pa dito sa seller, lumalamang si seller. Okay? So, ulit. Let's say for example, ako, buyer ako. Too late na maglo-long ako dahil nandito si buyer nandito yung price sa area ng seller. Kung buyer ako talaga in the first place, dapat pag bumaba dito si price, doon ako maghahanap ng long position. Okay? So kung buyer ka, antay mo si price, lumapit dito. Bakit? Kasi 'di ba yung kaninang sinabi ko, lumalamang si seller pag bumaba dyan yung price. So pag bumaba dyan yung price, which is yun yung opportunity for buyer para makapasok. So let's say magpo-position ako dito ng long. Okay?
'Pag nag-posisyon ka dito ng long, na-miss mo na yung opportunity na makakuha ng magandang entry kasi nakalabas na dito si price. Take note, maliit pa lang na price action yon. Kaya kung mapapansin niyo sa trade ko, konting galaw lang ng market, let's say ganyan lang, nasa 500% na agad or 1,000%, konti pa lang yon as a swing trader. Kaya kung gusto niyo maka-capture ng malalaking PNL and ma-multiply ng ma-multiply ng malaki yung margin niyo, kailangan niyo i-maximize yung conservative entry at saka makapasok sa bottom, sa dulo. So, imagine long position ka ta's dito ka pumasok, late ka na. 'Pag si market bumaba ng ganyan, may control si seller, ikaw negative ka na, yung kakapasok pa lang, positive na siya and kakapasok pa lang ng entry niya. So, I hope na-gets niyo 'yun. Which is 'yun yung kailangan natin para mas gumanda yung entry point. What if seller ka naman? Nasa seller side tayo. This is the best time para mag-short ka, okay? Kasi kung nandito si price sa area na 'to at seller ka, hindi ka dapat mag-short dito like ganitong position. Too late ka na naman na diyan. Kasi si market, negative ka ngayon, umangat si market. Dapat kukuha ka diyaan sa area na 'yan, okay? Or kung saan mo. Depende kung ano yung strategy mo na i-apply diyan, sell side liquidity, trend line, order block. Pero dito ka kukuha sa taas. And kung mapapansin nyo, sa tuwing mag-short kayo dito sa red box and maglo-long kayo dito sa green box, makakakuha kayo ng magandang profit or RR. So let's say, short lang tayo dyan and ipalagay natin dito tayo mag-short and SL natin sa um, previous high ng market. Then targeted mo is yung 1. Yun yung refinement. Bakit ko tatargetin yung 1? Kasi higher time frame, kinuha mo na siya yung capture na 'to. Kaya ko sinasabi na wala pa tayo sa exciting part dahil punong-puno na ng liquidity 'tong ilalim at punong-puno na ng liquidity 'tong taas. Which is anytime between this year and next year, pwede nang pumutok 'to si BTC, either upside or downside. Kaya choose and analyze kung saang side ka ba papanig, okay? So, kung lamang ako dito, sabihin natin kanina sinabi ko, buyer yung may control, aantay ko si market bumaba dito para makapasok ng magandang entry. And yung entry na yon, last entry ko na yon para makakuha dito sa 96K. Okay? So coach, what if na SL? 'Pag na SL, hindi naman mamamali yung bias mo kasi bullish pa rin naman yung bias ko. Kukuha lang ako ng panibagong entry dito sa ilalim para ilong ko ulit dito sa 96K. Usually kaya nga kasi na SL, magre-refine kasi tayo. Let's say for example, pumasok ako dito sa order block tapos i-refine ko ng ganyan and targeting ko si 96, bibigyan niya ako ng 8.65 RR or more or less 9 RR. Pero tingnan niyo yung SL ko sobrang nipis. Um, kaya siya possible ma-SL. Ngayon 'pag bumaba pa si market dito and kinuha niya 'tong maliit na 'to, puwede ko pa rin naman siya pasukan ng long pa rin. As long as confirm yung bias ko na long. For me, long, gano'n, okey? What if na SL pa rin 'to at binaba niya yung 1? Do'n tayo masasabi natin na mali yung bias natin na long, okey? 'Pag na-hit niya na yung 1 or yung 0 do'n sa taas. So, dalawa lang 'to, wala akong sinasabi kung nasa short side ka or nasa long side ka. Ang sinasabi ko lang dito, kung sino yung matatalo sa'tin, let's say kayo short, ako long, natalo ako, tatanggapin ko lang yung loss, mananalo kayo. Reward niyo yung profit. 'Pag ako nanalo ay natalo kayo, lesson learned lang din sa inyo yun and mare-receive ko yung profit. So gets niyo? Huwag kayong matakot na i-take yung trade and malaman na talo yung analysis niyo. Kasi 'pag chineck niyo 'yan at kinakabahan kayo kung talo yung analysis niyo or mananalo, baka ang gawin niyo i-long and short niyo 'yan na parang hedging and yung isa profit, yung isa negative, hindi mo na alam gagawin mo. So, 'wag ka matakot kasi more on analysis lang 'to, magtiwala ka sa TA mo, okay?
So, 'wag niyong gayahin 'yan, sinample ko lang yung long, kasi last time bearish ako. So, this price action is bullish. 'Pag eto bumaba dito siyempre lalamang na naman si seller, uusog 'yan dito and titignan ko kung magre-reject si price dito sa mga buyer dito. Okay, gano'n lang siya titignan kung saan ka papanig na side. Pero this picture, ang lamang is si buyer kasi andiyan yung price, nakaangat si buyer tapos lagpas siya 0.5. So kung hahanap ka ng long position, dito ka sa baba. Kung short side ka naman, dito ka sa taas. Perfect ka ng pumasok para mag-short. Okay. So yun lang for BTC analysis. Ngayon ipapasok ko si alts. Marami nagtatanong kung paano ko nakukuha yung mga bigger moves. Like, punta tayo sa month, which is November. Wala pa tong 1 month. Makikita mo tong mover dito, like yan. Elizaos, Fe, Dude, ICNT token. Ibig sabihin, for the past month, ito yung mga nagpe-perform na coin. Okay? Pag chinek mo siya sa week, makikita mo na iba na yung mover. Yan si Fiverr, CBT token, CC. Meaning, pag ito si CC, ito na yung nakita ko si CC tsaka si Fiverr. Sino pa isa sa 1 month? Si ICNT. Okay? Ibig sabihin, bullish si ICNT, Fiverr, tsaka CC. Potential short to hindi to potential long kasi green yung chinek ko. Si Fe, red ng month. Okay, green. Ibig sabihin, bumagsak na si Fe for the week. Tingnan natin sa day. Ang tina-target ko si CC, Fiverr, ICNT, tsaka si Fe. So, day. CC, continuous bullish pa lang pero humina na. Fiverr, bumagsak na. ICNT, bullish pa. Si Fe, bumagsak na. Tingnan natin sa hours. So si CC, bumabagsak na sa lower time frame. Si Fiverr, nag-continue na sa bagsak. Si ICNT, wala ng volume, which is pabagsak na rin. Si Fe, nag-negative, galing yan sa malaking negative, pa-positive na si Fe. Okay, so makikita niyo yung movement niya dito. Positive siya, bumagsak na siya ng -25, bumagsak ng -6, bumagsak ng -1. Anytime soon pwede na mag-positive si Fe. So bago ko pa 'to puntahan sa chart, alam ko na na long yung position ko dito. Eto si Fiverr, si ICNT, si CC pwede na hanapan ng short. So ngayon papasok tayo sa chart nila. Unahin ko si Fe. Long yung hahanapin ko kay Fe. Kasi bakit? Galing siya sa top, bumaba na siya. -25 siya percent na burn yung price ni Fe. And naging -6, biro niyo natandaan ko yun, then -1. So anytime soon puwedeng mag-pump ulit si Fe. And etong price na 'to, safe na 'yan para mag-long position ka. Hindi ka maglo-long diyan ng market. 'Pag minarket mo 'yan, malakas na sa fee and possible na bumaba pa. May potential coin ka na ready for pump, okay? So, ano yung mga previous analysis natin dito, okay? Na-touch niya ba 'to? Hindi pa. So, hindi mo siya puwedeng i-market kasi 4 hours 'to lalo na sa 1 day. Possible lang bumaba pa siya para kunin niya 'tong liquidity sa December 13, okay? 'Pag kinuha niya 'tong liquidity, magre-react pa ba siya ng mas mataas or may papasok ba na buyer? Dun niyo papasukin yung analysis niyo. So, in general ko 'to tinuturo kasi iba't ibang analysis meron tayo. Ngayon, let's say i-apply ko dito is unicorn or SMC. What if hindi niya binigay sa akin yung setup ng SMC or yung unicorn setup? Malamang wala akong trade that time. Pero kilala niyo naman ako, para sa akin, strategy is a prison, style is a trap. So, hindi ako magpapa-trap na hanapan lang siya ng SMC setup or unicorn setup kasi inaral ko talaga na marami akong alam na confirmation para sa gano'n, ma-trade ko siya kahit walang gano'ng setup. What if i-reject siya dito at hindi siya mag-go bullish? Marami pang option ng POI or point of interest kung saan ka pwede mag-long. Okay? Or pwede nyo kunin yun nandito. Pero sinasabi lang dito sa itsura na to, nag-settle down na si Fe
para mag-bullish sa 1 hour, then sunod magi-green yan sa day, then sa week, sunod-sunod yan hanggang mag-pump yun ta's lumabas siya ng ganito, okey? So, pataas tayo ha, piliin natin si, CC USDT. Okey, eto si CC USDT, ibalik ko kayo dito sa Crypto Bubbles. CC USDT positive for the month, positive ng week. Anong anong difference? 56% siya, then bumaba siya ng 41%, then bumaba siya ng 16% nung 1 hour, nag-negative 1 siya. Okay. Meaning to say, potential short si C. Disclaimer, hindi 'to signal. Trade at your own risk and do your own research. 'Pag kayo nag-focus na i-short 'to si C tuloy, si CC at nilong niyo si Fe, makikita niyo kung paano kayo, harasin ng market. Mag-focus kayo sa lesson para matutunan niyo 'tong crypto bubbles, kung paano siya laruin, and kung paano kayo makaka-trade ng ibang coin. Ang daldal ko talaga, wait lang. Kasi 'pag sinabi kong potential long si Fe at potential short si CC, ang gagawin mo bubuksan mo na yung wallet mo or yung futures trading tapos ita-trade mo siya, which is nane-neglect yung lesson. So mag-focus ka dito sa YouTube, 'wag mong ita-trade 'to si CC tsaka si Fe or yung sinasabi kong coin dito. Kung gusto mo siya i-apply, hanapin mo yung month, hanapin mo yung week, day, and hour, then tsaka mo i-trade yung sarili mong coin. So, for this lesson, wag niyong ite-trade si Fe, si Fiverr, si CC, at saka si ICNT kasi example ko lang 'to. Okay? I hope clear 'yan, kasi 'pag ito nag-jump in ka agad na i-short 'to si CC, makakakuha ka ng good trade, pero I don't think na maa-absorb mo yung lesson. So, focus kayo sa lesson. Going back, 41%, bumagsak ng 16%, laki nun, Then, balik siya 0.9, oy kanina 1 yan. Meaning to say, humihina yung volume nitong, CC. Biruin niyo, at this point, going bullish lang siya, then pinasukan siya ng ganitong candle, okay. And most likely yang ganyang candle, after ng pump, is puwede siya mag-react ng continuation na pagbagsak, okay. Pero siyempre diyan niyo ulit ipapasok yung confirmation niyo. Ngayon dito, anong nakikita ko dito, 'pag pinasok ko 'to sa lower time frame, puwede ko i-apply diyan yung previous high, previous low, tapos yung previous close. Tapos hahanap ako ng sweep, then short sa second to third candle, okay. So, potential short, do not trade. Ngayon 'pag shinort niyo 'to, 'pag nakikita niyo yung structure, iso-short mo siya, hindi mo siya puwedeng i-short hanggang dito sa bottom. Kasi kailangan niyo i-open yung eyes niyo na si market, possible na pullback, possible na downtrend. 'Pag possible na pullback lang siya, gagawin niya yung katulad nito, gumanyan, then nag-create ulit ng panibagong ganyan. Then magke-create siya ulit ng panibagong movement, okay. Pero kung downtrend siya, puwede niyo siyang i-short hanggang dito sa ilalim or hanggang dito, depende sa galaw ng BTC. That's why una kong tinuro yung BTC kasi 'pag ikaw ay nasa side ka ng, sabihin natin seller, pasok sa ito si CC. Hindi mo ite-trade si Fe. Bakit? Kasi si Fe going bullish. Nasa ilalim na siya, ta's isho-short mo, eh di ang pangit tignan. Kung bearish ka kay BTC, magandang position kay CC kasi nasa taas siya going down. Okay. Search natin si ICNT, potential short. Okay. So, potential short si ICNT, balik tayo dito. Galing siya sa 53%, 24%, grabe kalahati yung tinapyas niya na volume sa buyer. 8%, 24, down to 88%, 4 times niyang binagsak si buyer. So from 8 to 0.4,
um, 8 times. 8 times niyang binagsak. Ipalagay na lang natin ng 1 'yan. Asan yung ICNT? Tuloy nakita. Ayun. So, pawala na. Mamaya-maya lang red na 'to, okey? Magre-red na 'yan kasi kita niyo ba negative ano na lang siya, -4 -0.4%. So, dito sa lower time frame na 'to, ang bilis maka-capture ng selling position, ng sell short. Lalo na kung naglalaro ka lang sa 15 minutes pababa, okey? Sobrang dali maka-capture diyan. Kaya nga sinabi ko sa inyo 'pag na-capture niyo yung volume ng BTC, tapos yung volume nitong ICNT, sobrang dali kunin nung, malalaking PNL. Okey, magiging confident ka sa trade mo. So 'yan, ang linaw ng structure niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually etong movement na 'to, possible liquidity nga 'tong area na 'to, eh, okey? Hindi talaga siya yung movement na makukuha nito like ganito. Nasa loob lang siguro 'tong 'yang nilalaro natin. Then diyan yung mabubuo si pattern, sobrang ganda kung maka-capture niyo lahat 'yan. And etong nasa taas, okey, so possible liquidity rin 'to, meron pa siya ditong angat. 'Yan, puwede na siyang bumaba dito and hanapan niyo na ng confirmation. Again, do not trade, sample lang 'to. So, meaning 'pag pumunta ka sa 15 minutes, clean 'yan na pababa, okey? 'Pag ito pinasok mo pa sa lower time frame like 1 minute, ganito na agad yung setup diyan. Diyan na yung TP, okey? Mukha lang siyang maliit yung RR pero kasi 'pag binaba mo yan sa 1 minute, mare-refine mo 'tong stop loss mo, okey? Diyan pa lang 'yon. Wala ka pa dun sa ini-stretch mo siya hanggang 15 minutes, hanggang dun sa ilalim ng trend line, which is andito. Kunin ko 'to. Okay, so baba tayo sa 15 minutes. Sorry. Okay. Ngayon magugulat ka, coach, bakit napaka-unrealistic ng target. Kung gusto niyo ng unrealistic target, mag-aral ka ng refinement. Pero kung hindi mo kaya mag-aral ng refinement, kahit i-stretch mo yung SL mo dito or dito, bibigyan ka pa rin niya ng magandang RR 2.7, 5.5, okey? Nasa refinement 'yon. 'Pag bumaba ka ng 1 minute, siyempre bumababa siya sa area na 'yan. Ang hindi ka lang sure is tataas pa ba siya para ma-hit yung SL mo or goods na 'to sa confirmation mo para bumaba. Again, do not trade. This is not a signal. Next, Fivers, okey? Balik tayo sa 1 month. Fivers 48%, 28%. Okey, so 20% yung binawas niya. Ni-round off ko lang, yung buyer. From 28% down to 4%. Meaning to say, ang laki ng tapyas nun, 28, 4, 5, 6, 7. 7 times niyang binawas yung buyer, -7 times %. So, ibig sabihin, bumagsak si Fivers ng malaki. Kasi from 24 down to 4%, eh. Tingnan natin sa 1 hour. Okay, 1.4. So, anytime soon magne-negative na yan. Ayun si ICNT nag-negative na. ICNT 8.8 nag-negative na. Okay. Kanina positive pa yan. CC -7, mamaya yan -1 na yan. So, si Fivers potential short din. Check natin. Okay. So, napansin niyo yung mga potential short natin. I hope nakukuha niyo na yung gist. Yung potential short natin, nasa taas palagi, which is dapat nasa taas naman talaga 'pag potential short. Wala siya sa baba. Kasi kung gusto ayun yung concept na papasok for basic na 'pag gusto mo mag-long dapat nasa baba, kung gusto mo mag-short dapat nasa taas. Eh, yun yung sinabi ko sa inyo sa BTC. Punta tayo ulit. Sorry, medyo mahaba 'tong lesson, pero ano naman, I hope ma-capture niyo ng maayos. Ba't ganito yung BTC ko? Medyo mahaba yung lesson pero gusto ko matuto kayo nito
para next year ready na. Ayan, kung gusto mo mag-short dapat nasa taas, kung gusto mo mag-long dapat nasa baba. Balik tayo kay Fiverrs. Yan, nasa taas siya and makikita niyo yung area na yan. And potential siya for short, malamang resistance yan. Coach, saan papasok yung sinasabi niyo na momentum? Yung dito pa lang momentum na siya pataas. Okay? Next year ko na ituturo yan para hindi mix yung knowledge. Pero I hope na gets nyo na to. Okay? So, yung short dito, kailangan nyo confirman yan ng short kasi momentum nga yung next dyan. I hope na hindi kayo mag-execute ng trade sa mga sinabi ko. Fivers, CC, ICNT nawala na dito. Kasi, yun, nawala na oh. Kasi nga negative na siya eh. Tapos yung FE. Si FE, potential long, yung red. Ito, potential short si ICNT. So kung mapapansin nyo all throughout sa analysis, nag-short tayo sa green candle. Nag-short tayo sa mga green. Maglo-long tayo sa red, which is yan yung red. Naglo-long tayo sa red. Okay? Pinapakita ko sa inyo yung advanced position na makaposition ka bago pa siya mag-execute ng pump. And yung nakita niya na trade ko sa ACT nakapasok na ako dito sa ilalim bago pa siya mag-move ng pataas. Okay? Dito sa ilalim. So, yung movement na yon dito pa lang okay ka na eh. Pero hindi yun yung ginamit mo para ma-target. Ang target mo talaga is mag-pump siya hanggang taas. Kahit na at least makuha niya itong mga liquidity dito sa ilalim. Okay? Kaya konting reaction lang, paldo ka na talaga. So that's it. I hope may natutunan kayo. This is BTC Analysis for today. And may last video pa ako. O nga pala. Yung last video ko for this year, 2025, is preparation for next year. Anong gagawin ko sa TikTok, sa YouTube, sa Telegram, ano yung mga plans natin. Gagawa na rin ako ng Discord para mas malinaw. And let's see kung ano pa yung mga updates na magiging mangyayari sa atin for 2026. Gusto ko talaga lahat kayo matuto mag-trade para iwas sa scam, iwas din sa pasabay. Kasi kaya nyo naman talaga 'to, eh. Sa akin lang kayo naka-follow pero for sure yung knowledge ko meron na din kayo or knowledge ng ibang traders tapos kaya niyo rin i-apply yon. Kulang lang kayo sa push tsaka sa sakal, okay? So, I hope maging maayos yung trade niyo next year, ayusin niyo para makita niyo yung reward ng pinaghihirapan niyo, okay? So, I'm planning to make a trading manual para sa akin. Kung paano ako magsalita, gano'n din yung ilalagay ko sa book kasi gustong-gusto ko talaga gumawa ng book para sa trading. Manual ko 'yon para sa sarili ko and ishe-share ko 'yon sa inyo. So, consistent pa rin sa YouTube, sa contents, sa mga posts. Then, always read the announcement. Pumasok kayo sa account na 'yon. Lahat 'yon sasabihin ko sa next post ko sa before mag-next year, okay? So, marami pa akong tatrabahuhin kaya busy lang. So, pasensya na. Eto na yon yung video nyo. Last video for BTC analysis. Again, let's get rich, bitch. Bye-bye.